Isang Nathan tanging araw sa inyong lahat mga bata. Ako si Teacher Nathan, ang inyong magiging guro sa oras na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload na videos dito sa aking channel. Tayo ay nasa ikatlong markahan, ika-4 na linggo dito sa Mathematics 3 at ang ating gagamiting module ay mula sa Region 4A Calabarzon, ang Pivot 4A Learners Material. At ang ating pag-aaralan ngayong linggo ay tungkol sa pagpapakita at pagbibigay ng magkatumbas o equivalent na fractions. Handa ka na ba? Kung oo, ilabas na ang inyong lapis o ballpen, sagutang papel, at ang inyong self-learning module. Pagkatapos ng aralin ito, ikaw ay inaasahang matukoy ang magkatumbas o equivalent fractions sa pamamagitan ng mga modelo at gamit ang criss-cross method o products. Maaari nating gamitin ang fractions para matukoy kung ito ay equivalent o magkatumbas. Tulad na lamang nitong dilaw na gumamela. 3 sa kanyang 6 na mga petals ang tila nag-iba ang kulay. Ang dilaw na gumamela ay may 3/6 na bahagi ang nalanta. Samantalang ang pulang gumamela naman ay may 4/8 na bahagi ang nalalanta. Aling bahagi o petals ng dalawang gumamela ang nalanta? Huwag mag-alala. Nandito ako para masolve natin ang problema mo. Tutulungan nating masagot ang katanungan na iyan dahil may math solusyon at math action dyan. Kaya, ating pag-aaralan ang pagpapakita at pagbibigay ng magkatumbas o equivalent na fractions. Suriin natin kung paano ang pagtukoy ng magkatumbas o equivalent fractions sa pamamagitan ng isang sitwasyon. Gumuhit sina Joy at John ng parihaba na magkapareho ang sukat at laki. Hinati ni Joy ang kanyang iginuhit sa 4 na magkaparehong laki. Hinati naman ni John ang kanyang iginuhit sa 2 na may magkakaparehong laki. Kinulayan ni Joy ang 2/4 na bahagi ng kanyang iginuhit. At 1/2 na bahagi naman ang kinulayan ni John sa kanyang iginuhit. Makikita sa modelo na ang 2/4 at ang 1/2 ay magkatumbas na fractions. Bakit kaya ito naging magkatumbas o equivalent na fractions? Paano nga ba ang criss-cross method? Ngayong alam mo na ang numerator at ang denominator, gawin natin ang criss-cross method. Narito ang dapat mong gawin. Una, i-multiply ang numerator ng 2/4 sa denominator ng 1/2. Kaya, 2 times 2 equals 4. Ikalawa,
I-multiply ang denominator ng 2/4 sa numerator ng 1/2. Kaya 1 times 4 equals 4. Kaya i-multiply ang 2/4 sa 4/8, gawin ang crisscross method. Kaya ang 2/4 at ang 4/8 ay equivalent fractions. Bakit nga ba ito magkatumbas? Dahil kung i-multiply ang numerator ng 2/4 sa denominator ng 4/8, ang sagot ay 16. At i-multiply naman ang denominator ng 2/4 sa numerator ng 4/8, ang sagot nito ay 16 din. Dahil dito, matutukoy mo ang 2/4 at ang 4/8 ay magkatumbas o equivalent fractions. Suriin ang mga modelong ito. Ang mga fractions na ito ay magkatumbas. 2/4 ay katumbas ng 4/8. Ang 2/4 na pizza ay katumbas ng 4/8 na pizza. Dahil kapag i-multiply ang 2 sa 8, ang sagot ay 16. At ang 4 sa 4, ang sagot ay 16. Kaya ito ay tinatawag na equivalent fractions. Ngayon, subukin natin sagutan ang isang sitwasyon. Makinig ng mabuti. Gumawa sina Ivory at Leon ng kanilang proyekto sa TLE. Ginupit ni Ivory ang 1/2 na kanyang telang parisukat, samantalang ginupit naman ni Leon ang 3/6 ng telang parisukat na kapareho sa laki ng kay Ivory. Sinabi ni Leon kay Ivory na mas malaki ang bahagi ng parisukat na kanyang nagupit. Ipinaliwanag naman ni Ivory na parehas lamang ang laki ng kanilang ginupit. Sino kaya ang tama sa kanilang dalawa? At bakit? Suriin muli natin ang modelo. Ang mga fractions na ito ay magkatumbas. Bakit nga ba ito magkatumbas? I-multiply ang numerator ng 1/2 sa denominator ng 3/6. Ang sagot ay 6. At kapag i-multiply naman ang numerator ng 3/6 at denominator ng 1/2, ang sagot ay 6 din. Kung magkapareho ang product ng dalawang fractions, nangangahulugan na ang mga fractions ay magkatumbas o equivalent fractions. Tingnan natin ang problema kanina. Ang kanyang tanong, aling bahagi o petals ng dalawang gumamela ang nalanta? Ating suriin. Pagmasdang mabuti ang mga hakbang na ating gagamitin. Kayo rin mga bata, sabayan nyo kaming lutasin ang problemang ito. Gamit ang crisscross method, i-multiply natin ang numerator ng 4/8 sa denominator ng 3/6. Sumunod naman ang denominator ng 4/8 at ang numerator ng 3/6. Ang sagot sa 4 times 6 ay 24. At ang sagot naman sa 8 times 3
ay 24 din. Kung magkapareho ang product ng dalawang fractions, nangangahulugan na ang mga fractions ay magkatumbas o equivalent. Ngayong alam mo na ang fractions na magkatumbas o equivalent, dumako tayo sa ating pagsasanay. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, ibigay ang katumbas na fractions ng mga modelo ng fractions na nasa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Para sa unang bilang, ano kaya ang equivalent fraction ng 1/2 base sa modelong ito? Ang tamang sagot ay 3/6. Sa ikalawang bilang naman, ang equivalent fractions ng 2/3 ay 6/9. Sa ikatlong bilang, ang equivalent fractions ng 4/4 ay 8/8. Sa ikaapat, ang katumbas ng 2/4 ay 1/2. Kaya dumako na tayo ngayon sa ating pagtataya. Panuto, gamit ang criss-cross method cross product, tukuyin kung ang mga pares ng fractions ay magkatumbas. Isulat ang letrang M kung ang dalawang fraction ay magkatumbas o equivalent at DM naman kung hindi magkatumbas. Para sa unang bilang, 5/10 at 1/2. Ano kaya sa tingin ninyo ang tamang sagot? Ito ba ay M o DM? Ang tamang sagot ay M dahil pag minultiply natin ang 5 times 2 at ang 10 times 1, ito ay may magkaparehong sagot na 10 o 10. Kaya ito ay magkatumbas. Para sa ikalawang bilang, 1/3 at 4/12. Ito ba ay M o DM? Ang tamang sagot ay M. Dahil kapag i-multiply natin ang 1 at 12 at ang 3 at 4 gamit ang criss-cross method, ang tamang sagot ay 12. Para naman sa ikatlong bilang, 2/8 times 4/20. Ano kaya sa tingin ninyo ang tamang sagot? Ito ba ay M o DM? Ang tamang sagot ay DM o hindi magkatumbas dahil kapag i-multiply ang 2 sa 20, ang sagot ay 40. At ang 8 sa 4, ang sagot ay 32. Kaya, hindi sila magkapareho ng sagot, kaya ito ay DM o di magkatumbas. Para naman sa ika-4 na bilang, 7/9 at 3/5. Ano kaya ang tamang sagot? Ito ba ay M o DM? Ang tamang sagot ay DM. Dahil i-multiply natin ang numerator ng 7/9 at ang denominator ng 3/5, ang sagot ay 35. At i-multiply ang denominator ng 7/9 sa numerator ng 3/5, ang sagot ay 27. Ibig sabihin, hindi magkatulad ang kanilang sagot, kaya ito ay DM o di magkatumbas. Para naman sa ikalimang bilang,
5/6 at 10/12. Ito ba ay M o DM? Nagawa mo na ba ang crisscross method? Dahil kung nagawa mo, ang tamang sagot ay M. Dahil i-multiply natin ang 5 sa 12, ang sagot ay 60. At ang 6 sa 10, ang sagot din ay 60. Kapag magkapareho ang tamang sagot, ibig sabihin, ang fractions ay magkatumbas o equivalent. Mahusay! Kaparehas din ba ang sagot ninyo? Magaling! Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng Mathematica badge. Tanda ito ng inyong husay at galing sa ating talakayan sa araw na ito. Laging tandaan, ang magkatumbas na fractions o equivalent fractions ay mga fractions na magkakaiba ang mga numerator at denominator na kumakatawan sa magkatulad na value o proportion ng isang buo. Maaari mong gawin ang crisscross method upang malaman kung ang mga fractions ay magkatumbas. Kung magkapareho ang product ng dalawang fractions, nangangahulugan na ang mga fractions ay magkatumbas o equivalent fractions. Mahalagang matutuhan ang mga fractions dahil ito ay ginagamit natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Maging mapanuri sa pagtatanong at syempre, respeto at paggalang sa kahit na sino. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito mga bata. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako nga pala si Teacher Nathan. Hanggang sa muli, paalam!